Magandang gabi, Dante. Ano bang partikular ang isa sa pinag-uugatan niyang bagong paalala at babala ng Paul Body? Magandang gabi, June. Nag-raise kasi ng concern itong si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque. Ito ngayon sa mainit na usapin ng ayuda sa kapos ang kita program o itong tinatawag nating AKAP, kung saan ito ay hindi nga sinuportahan partikular ng presidential sister na si Senator Amy Marcos dyan sa Senado. Pero pagdating sa bicameral conference para doon sa batas na isusumite na ng Kongreso sa ating Pangulo, ay nagkaroon na nga ng pondo ang programang ito. To. Pwede ba magsumiti ng batas sa Sabi ni Pangulo? Roque ay uubusin daw ng sabi ni ating presidential spokesperson Harry Roque, nagagamitin anya ng mga politiko ang mga ayuda ng gobyerno tulad ng ayuda sa kapos ang kita o AKAP. Uubusin anya ito sa pamamahagi sa panahon ng eleksyon para sa politikal na pakinabang. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na, at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Maliwanag ni Roque, hindi naman daw ito bawal yung pamimigay sa election period, kaya gagamitin anya ito sa pamimili ng boto. Lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang ubus na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Ayon naman kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat siguraduhin ng mga ahensya ng pamahalaan na magpapatupad ng pamimigay ng ayuda na hindi ito magagamit sa politika. May babalaan niya ang COMELEC sa mga binigyan nila ng exemption sa distribusyon ng tulong sa panahon ng halalan. Pero tiniyak ng COMELEC na hindi naman sila ang magiging dahilan para hindi maipamimigay ang ayuda na dapat matatanggap ng mga mahihirap nating kababayan. Kabilang sa nabigyan na ng exemption ng COMELEC ay ang Department of Labor and Employment o DOLE. Dapat ang kabilang sa naging kondisyon ng COMELEC, dapat ang pamamahagi o pagpapatupad ng mga programa na nabanggit doon sa hinihingi ng DOLE ay hindi makakaapekto sa isa sa gawang halalan sa May 12, 2025. June, isa nga sa naging babala ng COMELEC dito sa pamamahagi ng ayuda, kapag sino man ang lalabag dito ay maaari nga nilang sampahan ang kaukulang kasong kriminal sa ilalim ng umiiral na mga batas na may kaugnayan sa halalan. At kabilang nga doon sa nakasaad sa kanilang COMELEC Resolution 11062 na maaaring ang isang tao ay makulong ng 1 hanggang 6 na taon at maaari din siyang tuluyan ng madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno o pagtakbo sa panahon ng halalan. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Oo, Dante, para mas malinaw lang, paano ba pwedeng makapasok yung mga politiko dito sa mga ayuda na ito na lihitin mo naman talagang ayuda? Bawa, tupad, di ba? Pagka walang trabaho, tatawagin yung mga walang trabaho, magwawalis sa kalsada, maglilinis sa komunidad, babayaran ng gobyerno. Di ba ganon? Paano yun na mapapatunayan na nakialam ang isang politiko? Yun ang sinasabi ng COMELEC, no, specific ang sa ilalim ng kanilang resolusyon, kabilang sa kanilang ipinagbabawal na kapag ka namigay halimbawa ng ayuda, panahon naman ng eleksyon, ay hindi po pwedeng nandoon makikita yung kandidato, maging yung kanyang asawa, anak, dahil maaari itong makaka-impluwensya nga doon sa kanyang kandidatura ng sinasabi nga ni Attorney Roque dito na kapag mayroon na raw kasing parang sistematikong gagawin itong institutionalized na pamamahagi na gagawin itong mga politiko na doon sa kanyang binanggit na kunwari mamamahagi ng malaking bulto ng pera sa loob ng election period dahil hindi naman bawal ay
Bagamat hindi niya sinasabi, halimbawa ng isang kandidatong iboto siya, pero parang nakikita nga na magkakaroon ngayon ng utang na loob itong mga tao doon sa sino mang kandidato na maaaring ma-involve doon sa sinasabi nga niyang pamamahagi. O halimbawa, sa isang distrito, kung sino ang nakakasakop dyan, o galing kay congressman ganito, yung maaaring ma-attribute kasi sa kanya June yung pera, ang pamamahagi. Pero ang nilinaw nga dito ni Attorney Roque na dapat yung pera naman kahit saan man yan galing, social services, AKAP o iba pang mga programang ipinatutupad ng gobyerno sa pamamahagi ng ayuda, ay hindi naman yan galing partikular sa isang kandidato, kundi yan ay buwis ng sambayan ng Pilipino. June. Sige. Medyo medyo dapat anuhin pa natin yan, Dante, kasi medyo talagang ang hirap i-distingue na kung paano ma-involve yung isang politiko. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Maynila.